guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa Scarborough Town ni Marvin. Kaka-out ko lang sa trabaho. Si Marvin, kaka-out lang niya sa bahay. Anong ginawa mo sa bahay? Guinness. Sipin mo. Bakit na naman pala? Pupunta kami dun sa kasi nagugutom talaga ako. Wala kasi akong binitbit kanina, kundi yung mild patty lang. Yun lang kinain ko kanina. Mag-hotdog kami, tigo $1 lang. Gutom naman ako. Palaban din to eh. Palaban din eh. Hindi rin siya kumain eh. Ay, may bubukas na pala guys yung Uniqlo. Pero ako sa'yo pasok mo ba? Sa Uniqlo kasi dati nagtrabaho si Marvin yung nasa Pinas kami. Umaano talaga yung ubo ko be. Sabi nila ate magmumug daw ako ng gargle. Para mawala yung parang lumalagutok sa lalamunan ko. Pag magsasalita, pipiyok ako na lagutok na ubo. Isang ubo lang na matunog. Kukunti ang tao ngayon, Monday kasi. Ano ngayon? Anong date ngayon, be? April 22. Yeah. 22. Ang bilis ng araw, no? 22 na agad. Ito ba? Ayaw nga. Yeah, 22. Balak namin pumunta dun sa Trillium Park. Baka bukas sa isang araw ni Marvin. May cherry blossom dun eh. Mabababa kasi siya maganda mag-picture. Nagpunta kasi sila Ate Alaysa. Baka mga sunod na, next namin yung High Park naman. Kasi dun madami eh. Nandito na kami sa IKEA. Pinagalitan nga kami nun kasi binababa namin yung para mag-picture. Dito na tayo. Ano tong 199? Ah, ito. Be, gusto ko talaga try yung chocolate na yan. Pila mo akong chocolate. Hindi ko alam paano saan babayaran yan eh. Ewan. Na na ako eh. Parang papalakas. Nahihilo na ako. Nalalambot ako. Yung aga kong gumising. Chocolate. Dark ba to? Chocolate lang. Guys, punta na lang tayo sa food court. Doon na lang pala kami kakain ni Marvin. Kasi gutom din si Marvin eh. Hindi pa kasi ako nakakapagluto ng Hindi pa ako nakakapagluto kasi ng ng ulam pa namin doon. Ang naluluto ko pa lang Tommy. Tingin tayo ng Tommy. Bilang mo ako ng Tommy, dali. Gusto ko ng dress. Ang mahal kasi dito eh, pero maganda yung branda daw na ganito, guys. Tingin tayo. Baby polo. Gusto ko ng polo puti. Ano yung binili natin dati, dark, no? Hindi, ito yung binili natin. Black ba? Black ba? Nung sale? Ito to, gusto ko to para sa'yo, white. Para si tuck-in mo. Diba? Gusto maganda pa yung katawan niya eh. Wala ba dito mga albang polo pa? Mga ganyan. Siyempre titingin ka nung sale. Yung sale talagang kukunin mo. Hindi mahal dito. Ayan no be. Mga ganyan no. Gusto ko sa'yo. Ano yan? Pang graduation? Iba yung tela no. Yung parang silk. Maganda bebe. Bebe oh. Magkano to? Ang ganda si Roel, bumili kagad sa sa Levi's. Levi's? Oh, 119 bebe. Ayan guys, mga tsinelas. Ang mahal pala ng tsinelas dito, be. Oo, Tommy. Maganda rin, Tommy. Dito ka na lang kayo bumili tsinelas pang matagalan pa. Pupudpud. Ito. Magkano to? 84. Ang mahal. 84 be. Ayan guys, dito ang gusto kong puntahan. Wala, maniningin. Yan ang mga gusto kong tingnan. Mga pangbahay. Kasi wala pa tayong bahay. Yung mga ganyan o mga lutuan. Pero gusto kong puti. Huwag naman yung mga social masyado nito oh. Yung mga plain lang ang gusto ko eh. Mga parang marble. Na mga ganyan oh. Yung mga ganito lang be oh. Ang ganda. Ay, plastic. Plastic siya oh. Uy, ba, lagay ng ulam mo. Ala, ang cute. Ang cute naman ito. Diba? Ang cute. Pasta lang mga kulay. Ang ganda naman. Pangbahay. Naku, bebe ha. Pag may bahay na tayo, syempre pipili tayo ng mura pa rin. Wow, ayan. Laking lutan. Magkano yun? Baka mahal-mahal yan. Uy, ingitan mo nga. Gagi. Guys, kain na tayo. Konti yung serving ko. Yung last time na nagbigay sa akin, yung payat na babae. Ang dami. Yung isang nagbigay sa akin ko, konti lang, oh, tingnan nyo. Thank you, be. Si Marvin kasi nagbayad, tapos naka-Skyflex siya. Kain muna ako, guys. Pero baka bumili si Marvin. Tinitingnan ni Marvin yung laman ng niya, kaya pa nanlilibre eh. May laman na daw yung kanyang bangko.
Guys, ito na yung sundae. First time namin titikman yung sundae dito sa Canada. Yung McDo. Tapos ayun, umorder naman si Marvin ng burger niya. Magkano yung $4? Kakain muna ako ng sundae. Yeah! Oh my God, ang tagal ko na hindi nakakain ng sundae. Pero yung pinakagusto ko kasi talaga yung sa Jollibee. Kaso wala dito. Wala sa Jollibee, no be? Ganyan natin. Iba lasa. Iba yung pagka-sundae niya. Ano iba? Mas masarap yung sa Pinas. Hello guys! Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina pagdating namin dito sa bahay. Kasi bagsak talaga. Tapos yun, pagkatapos magpahinga na, ayan na, naligo na tayo. Fresh na tayo ngayon. Kasi syempre 2 days na natin hindi binabasa yung buhok natin. Kailangan na natin basain. Dahil nga dito hindi naman nagpapawis. Eh, nangangati na yung ulo ko, kaya binasa ko na yung buhok ko. Ayan, masarap na sa pakiramdam. Kung nakikita nyo, naglalabasan, pagbasa yung buhok ko, naglalabasan yung kulot niya, oh. Ayan. Ayan, oh, yung parang pa-wave-wave di yan. So, ayun. Gusto ko na magkulay ng buhok dahil malapit na. Malapit na ang graduation ni Bebe. Halika dito. Tuwan-tuwa na siya, guys. Kasi kanina lumabas na yung isang subject na kinakabahan daw siya. Dahil nung Thursday, yun yung last na exam mo, ano. Yun, last exam niya yun, guys, nung Thursday. Tapos, yung reviewer daw niya, wala daw. Yung binigay na reviewer, wala daw dun sa exam. Kaya kabadong-kabado siya na baka mamaya bumagsak siya. Baka hindi daw siya makagraduate. Sabi pa ni Marvin, i-email ko yung prof ko pag bagsak ako. Email daw niya, isasend daw niya yung yung plane ticket daw ng parents niya, baka daw maawa sa kanya. Tapos tinanong ko naman, hindi naman pala ganun ka baba yung grade niya. Anong grade mo? Alika. Anong grade mo? Alika. D. Ilan ang grade mo? Hindi nga lang. Hindi lang. Basta okay yung grade na kanilabasan, guys. So, sobrang kaba-kaba. Kaya galante siya eh. Kasi gagraduate na siya talaga eh. Super galante. Binibili yung mga gusto ko, yung mga cravings ko. Powerful. Pero next month, hindi na yan. May expire din yan, guys. Tapos, ayun. Yung susuotin ni Marvin sa graduation ay yung sapatos niya galing pang Pilipinas. Yung pa yung sapatos nung kinasal kami. Yun na lang daw ang gamitin niya. Kasi maganda naman. Galing yung Shopee, no? Shopee ba yun? Ay, hindi. Galing yun sa San Pablo. Doon sa store talaga ng mga bilan ng sapatos sa San Pablo, guys. Doon binili. Eh, sabi ko nga, ay, kung Shopee yun at dadalhin dito nila mama, ay baka mamaya pag suot niya sa mismong graduation, ay biglang ngumanga. Tapos, yung isa pa namin naging problema, 2 tao lang yung pwede pala dun sa graduation. Yun. Buti na lang, si Marvin, super bait ni Ate Dina. Diba? Ate Dina, thank you so much. Kasi nag-message na si Marvin sa mga iba niyang kaklase kung may extra pa silang ticket para sa graduation. Kasi sa isang student, 2 lang yung pwedeng pumasok. Ayun. Eh, syempre, dadating si mama siya kasi papa. So, akala ko hindi na ako makakasama. Tapos, ayun, ginawa ni Marvin ang paraan. Akala nga namin wala nang kasi lahat ng mga klase na ni Marvin, chinat na niya, yung mga kaibigan niya, yung mga lalaki. Tapos si Ate Dina yun, sabi isa lang daw, tapos ibigay na daw niya sa kay Marvin. So, ayun, makakapasok ako sa ni Marvin, pinaka-graduation. Tapos kanina, guys, sobrang inis na inis ako kay Marvin. Sobrang inis. Sinabi ko nga kanina, pauwi na kami. Sabi ko sa kanya, pinaiyak mo ako kanina. Pinaiyak niya ako kanina, guys. Naiyak ako sa sobrang inis. Dahil saan? Dahil saan, bebe? Saan ba? Dahil saan? Kundi dahil lang sa pictorial, guys. Hindi niya sinabi sa akin na hindi siya kumuha. Gastos lang yun. Sabi niya sa akin, chat niya sa akin. Sabi ko kasi, be, kumuha ka ng hard copy siya soft copy ng mo, graduation pic. Tapos sabi niya, wala, be. Anong wala? Tinanong ko, anong wala? Hindi daw siya nag-avail kasi daw may bayad. Sabi ko, inis na inis ako kanina, guys. Nasa trabaho ako. Naluha ako habang nagtatrabaho ako sa sobrang inis. Basta sabi, hayop na to. Nainis ako kanina kay Marvin. Tapos sabi ko sa kanya, hindi na pa pwedeng humabol. Tapos tinatawagan ko, hindi nagsisin. Tapos, pero sinasagot niya yung tawag ko, yung miss call ko.
Tapos galit na ako, talagang yung mga chat ko na sa kanya, galit na talaga ako. Tapos sabi niya, try daw niya humabol. Tapos pagtingin niya, wala na. Eh di doon na ako, sabi ko na sa kanya, naiinis ako sa'yo. Tapos pagalit, galit ako. Tapos, tapos ayun na nga, dito ka nga. Yan, ha? Naglalaro kasi siya, guys. Kanyang pangpawala ng stress. Maghapon ako naggaganyan. Maghapon lang siya naggaganyan, naglalaro. So, ayun na nga. Bali ayun, tapos nagsasorry, bait. Bait ng bebe, nagsasorry. Tapos pagkatapos nun, guys, nag-search siya. Saan mo nakita na mayroon pa palang available? Sa website din. Sa website? Buti na lang nag-check siya kanina dun sa website ng sa school, no? Oh. Sa school, meron pang mag-o-open uli sila ng appointment ngayong Friday. Sabi ni Mar, ayun, edi medyo guminhawa na ako. So sabi ko kasi sa kanya, isang beses lang yan gagraduate. Di ka man lang kumuha nung picture mo. Kasi syempre, parang gusto kasi i-display nung picture niya. Gusto ko yung talagang picture talaga na galing sa school. Ay ako yung parang mismong graduation, pipicturean lang si Marvin sa cellphone. Mas feel ko yung yung talagang yung galing school talaga. Ako nga nung graduate ako nung college, ang dami kong copy. Meron akong yung malaki, meron akong wallet size. Basta iba-ibang size kinuha ko. Tapos basta mayroon akong hard copy, may soft copy pa ako. Nasa laptop yun ni Marvin. Hala, nasa mo ba yun? Nasa email yun, diba? Yung picture ko nung graduate ako nung college, guys. Tapos sabi ko, hindi ko man lang kumuha. Tapos sabi ko sa kanya, pinaghirapan natin dalawa yun. Hindi ka man lang kumuha pang remembrance. Siyempre, di-display ko yan. Proud na proud. Kahit nasa basement kami, naka-display yan kahit walang makakakita. Pagdating ng araw, diba? Pag may bahay na kami. Wala mag-legend. pag nagkaroon na din kami sariling bahay, syempre, i-display ko yan. Wala nga kami picture nung ng kasal namin. Yung talagang picture na maganda eh. Picture lang sa mga cellphone na mga simpleng picture lang. Wala kami kasing prenup noon. Kaya kapag kinasal uli kami sa simbahan, doon lang kami ng pang picture-picture. Kasi medyo mahal talaga yung pag kumuha kami ng taga-picture, biglaan lang naman yung kasal namin. So, ayun. Buti na lang, gumaan yung pakiramdam ko dahil may bubukas sila ng appointment ngayong Friday. Di makakakuha si Marvin. Di man lang ako sinabihan. Na. About dun sa pictorial na yun. Hindi kasi mga gano'n kami ba yun, busy sa school. Tsaka nasa si Marvin. Nakita ko na siya, guys, sa GC nila. Sinend ko pa ngayon sa sarili ko kasi meron parang presyo tapos yung mga size ng mga picture kung soft copy lang ba o hard copy lang kukunin mo. Sinend ko yun sa sarili ko tapos nalimutan ko na itanong yung kay Marvin kasi nasa trabaho siya. Ano ko salanan ko sa talking kita. Tapos hindi man lang sinabi sa akin. Ay sa bagay, busy na nga din daw nga siya kanina. Ay basta ako nainis ako kanina sa kanya. Sobrang sama ng loob ko kay Marvin. Parang doon ko lang naramdaman yung sama ng loob ko talaga sa'yo kanina, be. Grabe. Grabe talaga, guys. Pero at least, meron naman, makakukuha si Marvin. Friday ka pa magbubuk na, be? Sana meron. Hala? Sabi mo bubukas na eh. Sana meron. Chill ka lang. Gugulitin na naman ako. Charing. Oo, yung yung toga nyo? Doon ay bibigay sa Mismong araw na? Mismong araw na pala, guys. Kasi may email na kala Marvin kung kailan yung graduation nila, kung anong oras. Ayun, magpapaalam pala ako dun sa sa company ko kung pwede. Pero baka naman payagan naman ako kasi graduation naman ni Marvin. Siyempre, nahihiya ako magpaalam bago pa lang naman ako. Hindi pa naman ako nakaka-1 year. Bago ko pa lang. Hindi. Kumbaga, wala pa akong 1 year, ganon. Tsaka hindi pa ako regular. Nahihiya ako magpa-off. Pero kasi, yung general manager namin, din siya kasi, parang, anong tawag yung cashier siya nung, matas din, co-owner din siya nung company. 10 years na nga yung company yun. Anniversary nga namin ng company ngayong Friday, Sabado. Yun, kasama ko si Marvin, guys. Tapos, ayun. Ilan bang uniform mo? Hindi ko nilabahan. Sinabi mo ba? Hindi mo narinig pala? Hindi. Naliligo na ako eh. Pinapalaban niya pala yung pants niya para doon sa work niya. Pero Thursday pa naman yung, trabaho pa niya eh. Binabad niya na doon sa, washroom. Naligo ako. Tapos, ayun nga, guys. Kasi ilang beses, bago ako mag-start sa trabaho, nakausap ko na siya, yung general manager. Nakapag-chismisan pa nga, taray. Nakapag-istoryahan pa nga ako sa kanya.
Siyempre, pag ibang lahi, ano tayo, hindi tayo nahiya mag-English, dire-diretso lang tayo makipag-usap. Tapos, ayun, sinabi ko nga na si Marvin ay student, yeah. Student si Marvin, graduate next year, this year na yon. Tapos, nito ang last time nga, kinausap nga niya ako, parang 3 beses niyang tinanong si Marvin na, 3 beses, yung pangalawang beses, kinamusta niya ako, tapos tinanong niya kung kailan daw graduate yung asawa ko. Sabi ko ngayong June, pero stop na siya ng, ng April. Tapos, tinanong ulit 3 beses. Yun, about kay Marvin uli. Baka naman payagan nila ako, guys. Mabait naman yun eh. Sobrang, maintindihin yung company yun. Kasi, sobrang tatagal na din ng mga nagtatrabaho doon. Mula nung nagbukas yung company yun, nandun pa rin yung mga, 10 years na din yung halos iba doon. Tapos yung iba, 6 years, 7 years na. Tatagal na, diba? Tapos, yun nga, sinasabi nila, ang ganda rin kasi nung company, yung mga trabaho, mababait, wala talagang masasabi kasi ang babait talaga. Tapos, yun, may bago kaming parang, sa HR na, if may problema daw sa mga katrabaho, or nabubuli ba kami, or yung sa management, kung hindi maganda palakad, na pinapahirapan daw kami, sabihin daw sa kanila. Ay, wala naman mga reklamo, kasi mababait naman lahat. Hanggang dun sa mismong office, yung mga nasa office, mababait sila lahat, guys. Kaya, nakakaanong umalis din sa trabaho yun. Kasi mababait naman. Ayun. So, ayun na nga, guys. Hintayin na lang natin na i-update tayo kung papayagan ako. Isang araw lang naman eh. Baka naman payagan ako, guys. Graduation naman ni Bebe yun eh. Tapos, ayun guys. Eh di syempre last year, mga guwantong buwan, yung talagang hataw-hataw na ako. Kasi nag-start yun katapusan ng March. Na paunti-unti na ako nagti-13 hours dahil nag-start na ako nun sa downtown, nagtrabaho. Dun sa office, cleaner ako. So, umaga, receptionist ako nun sa dito sa Scarborough Town. Tapos babiyahe ako ng halos 1 hour, 1.5, ganyan. Papuntang downtown, doon naman sa second job ko na panggabi. Tapos hanggang sa nag-resign na nga ako doon sa receptionist ko kasi lagi silang naghatak ng mga panggabi. I-duty nila ng umaga, magte-13 hours kasi ang dami kasing uma-absent, lalo na pag mga medical, mga magpapa-check up, or uuwi ng probinsya. Kaya yun, nakakuha ako ng oras nun. Kaya talaga nakaipon ako. Oo nga, yung mga gantong buwan, guys. Lalo na nag-start yung May, talagang as in, talagang bugbog talaga ako sa trabaho nun, guys. Wala talagang pahinga kasi, syempre, nagta-13 hours ako Monday to Friday. Tapos, nag-grab din ako ng pasok ng Sabado at Linggo. Tapos, kapag wala akong pasok doon ng Sabado, grabe, no? Kung isipin ko yung yung pagod ko last year, sobrang worth it talaga. Tapos, kanina ko lang, yung pinakita ni Marvin sa akin, yung mga grade niya mula nung first sem. Kasi hindi ko talaga chinecheck yung mga grade niya. Ang gaganda ng mga grade niya, guys. Natutuwa talaga ako. Siyempre, mga grade dito, diba? Yung mga A+, A, B+. Naliligo siya, guys. Dalhan ko lang siya ng sabon. Ayan, guys, nadala ko na sa kanya yung sabon. Tapos, ayun, di ba mga netong nakaraan na araw, medyo kumakain talaga kami sa labas. Si Marvin ang nagbabayad. Meron siya kasing sobra dun sa sinahod niya. Pumasok kasi ata yung last time na sahod niya na hindi na ipasok. So, meron kasi siyang parang na ngayon, ipon talaga. Mas malaki yung ipon niya sa akin. Tapos, ayun, inaano niya kung ano yung mga gusto kong kainin. Talagang siya nag-aaya kasi last year talaga, ako yung nag-aaya. Be, kain tayo dito. Sige be, ibabudget muna natin. Ngayon, inaano niya kung ano yung mga gusto ko. Gusto kong kainin talaga, binibigay niya talaga ni Marvin. Bumabawi siya. Kasi alam niya kasi talaga yung pagod ko talaga mula last year. Kahit hanggang ngayon talaga humahataw pa rin ako sa trabaho para mabilis nga namin mabayaran din yung namin, yung nabawas namin doon sa pera. Para yung may ipon na namin, ipon na talaga namin ni Marvin. Para wala na kami masyadong iniisip. Hindi naman kami sinisingil naman nila Mama Aida siya ng tito ko. Pero syempre gusto na rin namin maibalik para wala na din kaming iniisip na utang. Para sa amin kahit hindi sa kami sinisingil,
naano din kami no, nahihiya din naman kami syempre, 'di ba? Kasi medyo matagal na rin mula nung umalis kami, 'di ba? 2022 2024 na ngayon, magto 2 years na, kaya ang goal namin talaga mabayaran yung this year. Pero alam niyo, wala pa nga sahod eh. Kino-compute na namin kung magkano yung maiipon namin. Kasi nga syempre mag-ano din si Marvin, mag-extra pa kasi si Marvin ng work. Mag-double job siya para yung pangalawang ano niya sa nasahod, iyon yung pambabayad namin dun sa ano namin, sa nakuha namin na pera dun sa Pilipinas, dun pa kala Mama Aida, siya kasi tito ko. Hindi na muna namin iisipin yung ano na malaking babayaran namin sa tax next year. At least meron pa rin kasi kahit papaano na makukuha na may ipon namin pambayad. Tapos kapag nakabagbayad na kami, doon na kami mag-stop ni Marvin. Yun lang naman yung inaano namin eh, iniisip namin. Para at least makasimula na talaga kami ni Marvin. So ayun, natutuwa lang ako sa asawa ko kasi ang dami niyang achievements ngayong taon. Basta, i-ano ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga achievements niya ngayong, kailan ko ba sasabihin? Siguro katapusan ng April or magkakatapusan na pala or first week ng April, doon ko i-share sa inyo lahat. Kaya sobrang proud ako doon sa mister ko. Syempre, hindi lang basta yan mabait, masipag, guwapo. Wow, tare, guwapo. Gusto niya yung tinatawag siyang guwapo, guys. Tsaka maalaga. Wala na akong sabi. Minsan lang syempre hindi naman maiwasan din mayroon kami mga tampuhan. Pero magaling siyang manuyo. Isang araw lang, ilang minuto lang. Magtatampo lang ako kasi pag nagtatampo ako, layo muna ako, lipat ako dun. Pag siya nasa kwarto, nandito ako sa sopa. Pag nandito siya sa sopa, dun ako sa kwarto, pupuntahan niya ako. Dun na siya sorry, maglalambing. Tas okay na. Di na kailangan palalain. Di tulad dun dati, nasa barko siya, guys. Grabe. Syempre, nawawala siya ng 3 days na walang signal. Pag meron kaming, pag ako napakainiting ng ulo ko that time. Kasi syempre, lagi ko siyang tinataboy si Marvin. Dahil nasanay din ako kasi, lagi kasi akong iniiwan, nakakainis. Parang nasa akin nun, parang ano na ako, okay lang kung iwan ako ni Marvin, ganyan. Talagang tinatarayan ko siya, hindi ako ganyan dati sa mga dati kong nanliligaw. Tinatarayan ko talaga si Marvin. Hindi niya ako tinigilan eh. Ang tinigilan? Hindi siya bumitaw sa akin eh. Tuloy pa rin siya eh. Tapos hanggang sa ayun, na inaano ko na hindi pala dapat na gano'n. Kasi umaabot ng 1 week, hindi ko siya kinakausap, guys. Nagchat-chat siya sa akin. Sinin ko lang, ganyan. Parang ano lang ako. Okay, hindi ko na kailangan mag-isip-isip kasi iiwan din ako. Ganyan ang iniisip ko dati. Pero ngayon, yan. Diba? Ano na kami, magpa 5 years na kami. And so 5 years namin, dami na rin namin kahit paano na pagdaanan. Kahit bago pa lang yun, 5 years na yun, bago pa rin para sa amin. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin namin isa't isa. Kasi hindi pa naman talaga lahat, diba? Ayun, pero magto 2 years na kaming kasal at wala naman kami nagiging problema ni Marvin na malala mula nung kinasal kami. Kaya, ayun, tutupadin na lang namin lahat ng pangarap namin dito sa Canada. Siyempre, dito na talaga yung gusto namin. At sana ibigay sa amin ni Lord next year, sana. Diba? Naku, nakakaano lang. Nakakaiyak na masaya. Naiiyak ka na masaya. Kasi syempre, no, tagal din eh. So, ayun na guys. Kailangan na rin namin pahinga ni Marvin. Mag-blower na din ako ng buhok ko. Kasi mamaya matutulog na rin kami ni Marvin. Dahil may pasok pa ako bukas. Si Marvin wala yan pasok bukas. Mag-aayos na naman yan dito sa bahay. Kasi nag-ano lang siya kanina nag-vacuum siya, naglampaso. Yun ang naglinis siya dito sa bahay. Habang ako'y nasa trabaho. Dahil wala naman siyang gagawin. Yun ang kanyang inatubag. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Tapos, yung aking TikTok account na Crystal Herrera. Tapos, Facebook page na Crystal in Canada. Bye-bye!